Chapter 8. Scarlet POV. This time. Kung ako ang papipiliin, kung ang pag-aaral ba o pag-ibig. Siyempre. Gusto kong piliin ang pag-ibig, ang kaso napaka-selfish ko naman kung ito ang uunahin ko. Maliban sa marami akong masaktan, may mga tao pang ma-disappointed sa akin. Yes. Nandoon na tayo. Masaya nga naman kapag nagmahal ka, lalo na kung iyong tao na iyon ay totoo din na minahal ka rin. Masarap sa pakiramdam na mahal ka rin ng mahal mo. Parang wala ka nang hihilingin pa dahil hindi matutumbasan ng kahit anumang material na bagay. Pero sa sitwasyon ko, masasabi ko na hindi pa rin perfect ang relationship namin ni Patrick. Kung gustuhin ko pwedeng-pwede ako sumama sa kanya, kasi kaya niya naman akong buhayin. Isa pa, siya na mismo ang namamahala sa kumpanya ng tito niya. Malamang sa malamang ipamana na rin iyon sa kanya. Dahil sa kwento nito, marami na itong negosyo at hindi na maasikaso ang nasa Maynila. Pero ayaw ko sumama kay Patrick, gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong makapagtapos ng high school na sarili kong sikap. At isa pa, ayaw ko naman basta na lang iwanan ang taong nagpaaral sa akin. Gusto ko munang bumawi sa kanya bago ako magpaalam na lumayo dito. Gusto ko kung aalis man ako dito sa probinsya, magpaalam ako ng maayos sa aking tunay na ina at sa mga kapatid ko. Para naman wala din silang masabi. Baka sabihin pa nila sa akin, porket nakatapos lang ako ng high school basta na lang ako aalis na wala man lang pasabi. Ayaw ko dumating sa point na ganoon ang magiging reaksyon ng aking magulang at ang tao na nagpaaral sa akin. Pero sa ngayon, wala kaming magagawa ni Patrick kundi ipagpatuloy niya ang kanyang pag-alis patungong Maynila, at ako naman ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Isang taon na lang naman at makatapos na rin ako ng high school. Ganoon talaga, may mga bagay talaga sa mundo na hindi pwedeng ipilit. May mga bagay na kahit gustong-gusto mo, ay walang pag-asang mapa sa iyo ito. Parang katulad lang iyan ng pagbili ng sandals, type mo iyong sandals pero wala namang available na ka-size ng paa mo. O see, may pinaghuhugutan. Malungkot man ako, alam kong magkikita pa kami at tutuparin niya ang pangako niya sa akin. Bata pa naman ako, aabalahin ko na lang ang aking sarili sa pag-aaral. Gusto ko munang matupad lahat ng mga pangarap ko sa buhay bago ako magdesisyon kung ano man iyong napag-usapan namin ni Patrick. Kung ang balak man ni Tadhana ay ang pagtagpuin pa rin kami, magkikita talaga kami kahit anong mangyari. Hindi naman namin ginusto na magkalayo kami. Ngunit ito ang desisyon ng Tadhana at may kapal na paglayuan kami sa isa't isa. 2:00 pa lang naman ng hapon kaya napag-usapan namin ni Patrick na magpahinga na muna. Medyo mainit pa naman kung mamamasyal kami ng ganitong oras. Nakita ko naman si Patrick na busy ito sa kanyang cellphone. Hindi ko malaman kung ano ang kinukulikot nito. Masyado kasing seryoso ang mukha. Pat, may problema ba? Bakit ganyan naman ang mukha mo? Hindi bagay sa iyo ang ganyang itsura. Nagtataka kong tanong dito. Agad naman itong lumingon sa akin. Sweetie, may cellphone ba itong si Mark? Maiksi nitong tanong. Nagsalubong ang aking kilay at biglang kumabog ang aking dibdib na hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Parang nakaramdam ako ng kaba na iwan. Bakit mo na itanong? Isa pa, bakit naman nasali si Tito Mark dito? Ang alam ko walang cellphone iyon eh. Pautal-otol kong sagot. Ninitian naman ako ni Patrick. Nagtataka naman akong napatitig dito. Talagang nagawa pa nitong ngumiti, samantalang ako natatarante na nga eh. Diyos ko naman Patrick oh. Nagawa mo pa talagang ngumiti. Bakit lagi kang ganyan, parang walang iniisip na problema? Wika ko ulit dito. Ninitian lang ako ulit nito at parang walang narinig. Wala sa sarili na kinuha ko ang unan at binato dito. Agad naman itong lumapit sa akin, hinawakan ang aking kamay. Nag-text kasi si Tito Mark mo. Pinapatanong daw ni Teacher Ann kung nakita ka ba daw niya. Kaya ang ginawa ni Mark, sinabi na lang kay Teacher Ann na may pupuntahan siya, baka nandoon ka daw. Kaya ayon, pumunta siya sa bahay nila Tito at hinanap ako doon. Doon nalaman ni Mark na sinabi ni Tito sa kanya na magkasama nga tayo. Mahabang sagot ni Patrick. Hindi naman ako umiimik at hinihintay kung ano pa ang susunod niya na sasabihin. Kaya hiningi ni Mark ang number ko kay Tito para may text nga ako. Gusto niya rin makasigurado na magkasama nga talaga tayo. Talagang itong Tito mo sweetie, napakasigurista. Hindi talaga siya naniwala kay Tito na kasama kita. Tingnan mo yung text niya dyan sa cellphone ko. Wika nito ulit sa akin. Gulat naman akong napatitig dito.
Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot dahil sa mga narinig. Naku Patrick, pagagalitin talaga ako nito ni Mama Ann dahil sa ginawa kong ito. Malintikan talaga ako nito sa pag-uwi ko. Umuwi na lang kaya tayo ngayon. Hindi kasi ako mapakali eh. At isa pa, saan naman nakitext si Tito Mark, wala naman itong cellphone. Sagot ko naman dito. Nakita ko naman si Patrick na parang may tina-type ito sa kanyang cellphone. Napapitlag pa ako nang bigla itong nagsalita. Nakitext daw itong si Tito Mark mo kay Sofia. Baka ito yung babae na kasama niya noong nakaraang linggo, sweetie. Iiling-iling nitong sagot habang pilit akong pinapakalma. O talaga ba, magkasama sila ni Sofia? Gulat kong sagot dito. Tinitigan naman ako nito parang may kinikilatis. Bakit sweetie, kilala mo ba ang babae na iyon? Maikling sagot ni Patrick. Tumango naman ako dito. Oo Pat, best friend ko iyon. Baka naging sila na ni Tito Mark. Sagot ko naman dito. Bigla naman gumuhit ang ngiti sa labi ni Mark. Parang gusto ko naman itong batokan. Wala na itong ginawa kundi panay na lang ngiti. Samantalang ako naman, hindi na mapakali at kinakabahan na sa mga nangyari. Bakit ka kasi takot na takot sweetie, wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang mag-alala, pinasabi ko na kay Mark na hindi ka na uuwi doon kay Teacher Ann mo. Dahil nagtana na tayo. Seryosong wika nito sa akin. Hindi pa naman ito ngumingiti at parang totoong-totoo ang kanyang sinasabi. Napatulala naman ako sa sinabi ni Patrick. Feeling ko tuloy pinagsisihan ko ang ginawa kong ito. Parang gusto ko naman magwala about sa sinabi ni Patrick. Hindi ko mapigilan na mapaiyak dahil sa narinig ko. Naiinis ako dito. Nakita ko naman sa mga mata ni Patrick gulat na gulat ito dahil sa naging reaksyon ko. Agad naman ako nitong niyakap at pinapatahan. Sa sobrang inis ko hindi ko mapigilan ang aking sarili na itulak si Patrick. Depunggol ka talaga Patrick. Nagdedesisyon ka na hindi ka man lang nagpasabi sa akin. Oo nandyan na tayo, mahal na mahal kita pero ayaw ko sa ganitong sit-up. Ilang beses kong sinabi sa iyo na hindi ako pwedeng sasama dahil marami pa akong dapat ayusin. Bakit ka nagdesisyon ng ganoon? Tuloy-tuloy na sagot ko dito. Wala akong pakialam kung ano ang magiging reaksyon nito basta sinabi ko kung ano ang aking nararamdaman. Hinawakan naman ako nito sa dalawa kong balikat at tinitigan ako nito ng seryoso. Magpupumiglas pa sana ako pero hindi naman ako nakagalaw sa kanyang ginawa. Sweetie, you know what? Ang cute mo. Grabe ang naging reaction mo, ngayon ko napatunayan na ganoon pala kalaki ang impact kapag lumayo ka sa mga taong mahal mo. Kung sakaling ilalayo pala kita sweetie, masasaktan ka pala talaga ng sobra. Seryosong sagot nito sa akin. Napakunot naman ang noo ko dito. Hindi ko kasi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Patrick. Naiintindihan kita Scarlett, kung ano man ang iyong nararamdaman ngayon. I know na nahihirapan ka mag-decide kung sino ang iyong uunahin. Pero huwag kang mag-alala, hindi magbabago ang aking pagmamahal sa iyo kahit ano pa man ang iyong desisyon. Tandaan mo, lagi lang akong nakasuporta sa iyo para sa kapakanan mo. Seryosong wika nito ulit sa akin. Hindi ko naman napigilan ang aking mga luha na pamatak, at kinagat ko na lang ang aking pang-ibabang labi para pigilan ang paghikbi ko. Hindi ko alam kung bakit napaiyak ako sa sinabi ni Patrick. Hindi ko maintindihan, pero parang biglang bumigat yung pakiramdam ko. Parang may kung anong biglang kumurot sa puso ko. Sa halip na may inis ako dito napalitan tuloy ng iyak. Ano ba kasi ang ibig mong sabihin Patrick? Sa hinaba-haba ng iyong sinabi wala man lang akong naintindihan doon. Paki-explain mo nga na maayos para naman magets ko. Agad na tanong ko dito. Ninitian naman ako nito. Sa kabila ng aking pag-iyak hindi ko naman maiwasan na mapangiti din kay Patrick. Ewan ko ba, sa bawat ngiti nito ang gaan sa pakiramdam parang wala naman kasi itong dinadala na problema. Ang tingin ko kay Patrick napaka-positive niyang tao. Yung about sa sinabi ko kanina sweetie hindi iyon totoo ha. Huwag ka nang magtampo sa akin, hindi ko naman talaga sinabi sa Tito Mark mo na itatanan kita eh. Joke ko lang iyon kanina. Isa pa sweetie, pinaalam na kita kay Teacher Ann. Kaya huwag ka nang mag-alala tomorrow na tayo uuwi okay. Sagot ni Patrick sa akin. Pinandilatan ko naman ito ng mata. Ganyan ka naman kasi lagi eh. Lagi mo na lang akong niloloko at pinapaiyak. Singhal ko dito. Ninitian naman ako nito ng nakakaloko. Sorry na po sweetie ko. Gusto ko lang talaga makita kung ano ang magiging reaksyon mo kung sakaling itatanan nga kita. Pagbibiro nitong sagot. Hindi naman ako umimik dito.
Lumapit naman ito sa akin at kaagad akong niyakap. Napayakap na rin ako dito. Ganito pala talaga ang pag-ibig, nakakabaliw. Minsan masaya, minsan malungkot. Ito lang ang masasabi ko base sa aking experience ngayon. Ang tunay na pag-ibig ay lubos na pagmamahal mo sa isang tao. Walang kuryosidad o walang pag-alinlangan, kahit mapahamak ka wala kang pakialam. Parang katangahan lang, di ba? Pero iyan ang totoo. Wala nga talagang makakatalo dito sa pag-ibig na ito. Kung iyon ay napatunayan nyo na tunay talaga na nagmamahalan kayong dalawa. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap namin ni Patrick, ay napagdesisyonan na lang namin na bumaba muna ng room at magliwaliw na lang muna sa labas. Parang naubusan ako ng hangin dahil sa mga revelasyon. Parang gusto ko lang talaga lumanghap ng sariwang hangin. Ito kasing si Patrick ang daming alam. Ewan ko dito, bakit gustong gusto talaga ako nito, Boyzetin. Napaiyak pa tuloy ako nang wala sa oras, akala ko kasi totoo na lahat ang kanyang sinasabi kanina. Kaya niyaya ko na lang ito na lumabas na lang muna kami, total malapit na rin naman mag alas 5. Masarap kasi mamasyal pag ganitong oras kasi hindi na rin mainit. Andito kami ni Patrick ngayon sa tabing dagat at pinapanood ang paglubog ng araw. Ang ganda talaga tingnan ng sunset. Tsaka ang perfect ng moment, lalo na ang tahimik ng buong paligid dahil iilan lang ang mga tao na namamasyal dito. Sweetie, picture tayo. Para naman may memorable tayo sa lugar na ito. Wika nito at kaagad na kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Ninitian ko naman si Patrick. Agad naman itong lumapit sa akin at payakap sa aking baywang habang nagse-selfie kami. Smile naman ako kaagad. Ginawa niya yung wallpaper sa cellphone. Nagtaka pa ako, agad niyang ibinigay ito sa akin. Sweetie, ingatan mo ito ha. Sana sa pagkikita natin ulit gusto ko ito pa rin ang naka-wallpaper sa cellphone mo. Nakangiti nitong wika sa akin. Agad ko naman tinanggap ang cellphone at tumango na dito. Talagang naka-wallpaper ang picture natin. Paano pala kapag nasira iyong cellphone? Agad na sagot ko dito. Tinitigan naman ako nito ng seryoso. Kung masisira ang cellphone wala tayong magagawa. Pero hanggat buhay iyang cellphone na hawak mo, dapat iyong picture nating dalawa ay huwag mong palitan. Iyan ang tanging alaala na nagdudugtong sa ating dalawa kapag namimiss mo ako. Kukuha din ako ng copy nitong picture at gawin ko ring wallpaper sa aking cellphone. Mahabang sagot ni Patrick. Tumango na lang ako dito at hindi na nagsalita.